Kumusta mga ka-trader? And dito magbibigay tayo ng analysis ngayon sa gold, no? So katatapos lang ng trading week, ngayon ay Sabado. So ito tingnan natin ang gold na ito paborito ng lahat ito eh. Okay? So tingnan niyo ang this is a daily time frame. Mapapansin niyo diyan, ang gold ay gumagalaw sa loob ng uptrend na trading channel. Ayan, yung dalawang yellow na line paakyat. So kitang-kita naman natin na uptrend talaga ang galaw ng gold. At na-reach na nga niya yung new peak ng high niya, no? Na-break niya yung price dito. Dito halos gumagalaw ang gold eh, ng mga nakaraan. Yan sa area na yan. Ito. At na-break niya nga to. Ito, nagmarka ako dati dyan ng buy zone. Nung nag-break siya, tapos bumalik. So, in-expect naman natin, every time na merong breakout, magre-retest and then, gagalaw sa trend. So, nagkaroon nga ng strong trend ang gold. Ang dahilan din ito ay ang patuloy na pagbagsak ng US dollar. So, ngayon, nandito ngayon ang gold. Tingnan natin, bumaba tayo sa 4 hour. Ayan. So, ito ngayon ang gold. Mapapansin natin dyan sa loob ng line na kulay blue, ng dalawang blue na yan, is nagkaroon dyan ng tinatawag na sideways. No? Sa H4 yan. Kasi ang trend kasi naka-base yan lagi kung anong time frame yung tinitingnan natin eh. So ito is 4 hour time frame. Nakita rin natin na nag-create na siya dyan ng head and shoulder. Okay? So alam natin ang head and shoulder pattern, chart pattern, is pattern yan para magkaroon ng sell move. No? Ayan. Gamitan natin ng teka lang. Ayan, brush. Okay, papakita ko sa inyo yung chart pattern ng head and shoulder. Ito. Ayan, no? Ganyan na nangyari. So, paano ba yung head and shoulder? Di ba ang head and shoulder, meron siyang tinatawag na neckline. Alright? So, ang neckline niya ito. Itong may blue. Yan ang neckline. Kaya every time na bumabangga dyan ang price, nagre-react kung maakyat. Ayan. At ngayon nandyan ngayon ang price ng gold, no? Diyan siya gumagalaw. So, ano ang ina-expect natin na next move? Okay, dalawa yung tinitingnan ko dito. Una, dahil nag-head and shoulder pattern na nga siya, obserbahan natin yung galaw ng gold. Kapag nag-break siya dito sa neckline, ito yung neckline niya, yan yung price na yan. Pag nag-break siya below the 2,290 na price ng gold, posible niyang babain ito. Kung may marka ng kulay pula. Yan yung 2,156. Oo, ganito yung pwede mangyari dyan. So, ayan. Saan ba yan? Brush ulit tayo. So, ito, from here. Yan, di ba gumalaw? Pwede mag-break yan dyan. Pag nag-break, magre-retest, tapos bababa siya rito. Okay? So, ito is forecast lang to ha. Hindi ito 100% na pwedeng mangyari. Okay? Hindi 100%. So, laging may probability yan. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Okay? Kaya nga, meron tayong tinatawag na observation ng market. Okay? Titingnan natin yung mga incoming events, news impact. Kasi malaki ang impact nito sa paggalaw ng market. Especially sa gold. Ang gold kasi sensitive yan sa mga fundamental. So, kapag kaya nangyari, nag-breakout yun sa neckline, posibleng babaan niya itong price na to. Okay? This is a long-term analysis hindi ito pwede sa mga scalper. Ang scalper kasi is nag-trade sa lower time frame, 15 minutes pa baba. 15 minutes, 5 minutes, yung iba nga 1 minute pa tinitrade, no? So, wala namang masama doon as long as alam mo yung ginagawa mo. Now, meron pang isa akong mabigyan ng point dito, itong last na high. Ayan. Hindi pa yan nare-retest ulit. Hindi pa yan inaakyat. So, kapag ka ang gold is hindi nangyari, itong head and shoulder pattern natin, pwede niya pang akyatin yan ulit yung price na yan. No? Pwede niya pang balikan yan. Ito itong price dito. Ayan. Okay? Yun. Sa 2445. Okay? Long term ito. Pwedeng umabot ito ng 2 linggo, 3 linggo. So, pwedeng bumalik dyan ang price ng gold. And isa pang bigyan natin ng diin dito based on COT or Commitment of Traders data, malaki pa rin ang volume ng long position ng non-commercial or big banks. Okay? Yan is fundamental yan. So, happy trading everybody. To learn more about trading, nagkakonda kami ng one-on-one mentoring. Siyempre may bayad yun, no? Kung may mga nag-o-offer mo ng free, is grab nyo rin yung mga free, wala namang problema dyan. Pero kung gusto nyo ng quality na training, yung mayroong support talaga, okay lang din, di ba? Mag-invest tayo sa learning, magbayad tayo. Ako nga, nagbayad ako $1,000 dati dun sa kakilala ko nag-mentor sa akin. Pero in fairness, talagang malaking bagay. Marami namang libre, manood ka ng YouTube, marami dyan. Kaya lang, ang problema dyan, pag hindi ka well-guided, malilito ka kung ano yung dapat na gagawin mo. Yung strategy mo, naghalo-halo na. So sa halip na tuto ka, lalo ka pang nalito kung ano yung dapat mong gawin. And aside from teaching, meron din kaming e-books na inaalok o binibenta na, no? E-books. Anyway, ito mura lang naman ito kasi nabili ko naman yan na dati pa at kinumpile ko lang, binibenta ko siya ngayon ng mura lang. Meron akong 54 e-books collection of e-books, selected na e-books yan, 54 yan, na pwede sa forex trading, binary option and stock market. So, sinulat yan ng mga kilalang mga forex trader writer, yung kanilang experience sa pagtitrade, nilagay nila sa libro. So, yung e-books na yan, hindi yan plain text lang. May mga illustration yan, may mga samples yan ng kanilang execution ng trade. So, talagang matututo ka from beginner to advanced. Okay? So, mahaba na yata yung video ko. Thank you for watching this video. Please follow, share, and like. Thank you so much.